2017, ilang linggo bago ang school fiesta, matindi ang pag-iensayo ng mga estudyante sa ika-4 na palapag ng university. Gabi na yun, bandang alas 9, kaya't pinatay na ng mga gwardya ang karamihan sa mga ilaw. Ilang selektibong ilaw lamang ang nakabukas, madilaw, mahinang liwanag at tila nag-aanyayang huwag nang magtagal. Mga 9 PM na yon, ang business management ay nagpa-practice ng sayaw sa may elevator. Napatingin sila sa nursing department. Napahinto siya sa galaw. May nakatayo, side view, isang aninong, tila babae, hindi gumagalaw. Parang walang buhay. Nilapitan siya ng kaklaseng si Ninya. Uy, okay ka lang? Bakit may nakatayo doon sa loob? Sagot ni Lara na hindi pa rin inaalis ang tingin. Nilingon ito ni Ninya, pero wala siyang nakita. Anong pinagsasabi mo? Wala naman. Dahil curious nga, nilapitan nila ang nursing department. At sa pagtingin nila mula sa pintuan, sa kanto ng silid, may babaeng nakaputi na walang muka. Itim lang na parang nakatingin din sa kanila mula sa kanto ng silid. Taong 2019, itago na lang natin sa pangalang Sir Mendoza, yung teacher namin sa isang klase sa D building. Bandang alas 7 ng gabi, abala ang mga estudyante sa review para sa essay quiz. Tahimik ang paligid hanggang sa biglang nagsalita si Sir Mendoza. Miss, bakit ngayon ka lang? Galing ka pa siguro sa isang subject? Tanong niya habang nakatingin sa ulihan ng classroom. Miss, ayaw mo pa magsalita? Nagtinginan ang mga estudyante, lahat nakatutok sa back row. Wala namang tao doon. Sir, wala pong nakaupo dyan, sabi nung isa. Tila nahipan ng malamig na hangin si Sir Mendoza. Umutla, napahawak sa dibdib. Hindi niyo siya kilala? Nanginginig niyang tanong. Tahimik ang klase hanggang sa biglang sigawan ng mga babae. Tumayo ang ilan at sabay-sabay bumaba sa hagdan. Mabilis, napahabang may humahabol. Kinabukasan, pinabless ng department head ang classroom. Taong 2009, gabi rin noon, at may klase sa theology. Si Alexa, accounting student, ay nagpaalam saglit para mag-CR sa D building. Marami ng kwento tungkol sa lugar, pero hindi siya naniniwala sa multo. Pagpasok pa lang niya, malamig na at mabigat ang pakiramdam. Sinilip niya ang bawat cubicle. Lahat ay walang laman, kaya't pumasok siya sa isa, siniguradong nag-iisa. Habang nakaupo, napansin niya ang paa sa kabilang cubicle. Maputla, nakatungtong pero hindi gumagalaw. Nagulat siya, wala namang pumasok. Pinadali niya ang pag-ihi, lumabas at binuksan ang kabilang pinto. Wala. Tumayo siya sa harap ng salamin. Naghuhugas ng kamay. Biglang nag-flash ang ilaw sa loob ng cubicle. Bumukas at malakas na bumagsak ang pintuan. Napatras siya. Tumingin siya sa salamin. Sa likod niya, isang babae nakaputi. Nakayuko. Nakatingin ang diretso sa kanya. Pero ang mukha niya ay wala, kundi itim na kawalan. Hanggang ngayon, sabi ng ilang gwardya at janitor, kahit ngayong 2025, may mga estudyanteng umakyat pa rin sa 4th floor ng nursing department para mag-practice. Minsan, naririnig ang tugtog ng sayaw, tapos bigla na lang magsitakbuhan pababa sa D building. Kahit ilang beses nang pinabless ang CR at mga classroom, lagit-lagit may bagong istorya. Ang tanong, multo lang ba sila o mga estudyanteng hindi nakauwi? Alam kong may kakaiba sa loob ng campus ministry office ng Cebu Normal University. Napatunayan ko ito noong unang beses akong pumasok doon. Pagpasok ko pa lang, may hindi na magandang pagkaramdam akong naramdaman. Mainit ang loob ng opisina. Kahit malamig naman dapat, bigla na lang ako nanghihina. Parang nawala ang lakas ko. Umiikot ng paningin ko at sobrang sakit ng ulo ko. Sa amin, kapag ganito ang nakaramdaman, lalo na sa bagong lugar, palatandaan na iyon na may espiritu sa paligid. Pinilit ko pa rin mag-fill up ng form. Habang pawis na, hindi ko na nga tinignan ng paligid dahil pakiramdam ko, may himatay na ako. Maglabas ko ng opisina, biglang gumaan ang pakiramdam ko. Doon ko talaga naisip, may ibang tao sa CM office. Lumipas ang ilang linggo, bumalik kami sa CM office para sa isang Tazi prayer. Gabi na yon, mga bandang alas 7, tahimik ang lahat. Lahat ng CM members nakapikit at taimtim na nagdarasal. Habang lumalalim ang katahimikan, bigla kong naramdaman ulit ang bigat na naramdaman ko noong
Unang pasok ko sa office, mas mahina nga lang. Pero malinaw, hindi ko kinaya. Kaya dahan-dahan kong inimulat ang mata ko. Tumingin ako sa paligid at doon ko siya nakita. Nakatayo siya sa gilid sa may altar na ginawa namin. Itim ang buong anyo niya. Para lang siyang anino. Kita ko lang ang ulo niya hanggang balikat. Wala siyang katawan o mga paa. Hindi siya gumagalaw. Pero ramdam na ramdam ko ang presensya niya. Para bang sumasabay siya sa panalangin. O baka naistorbo namin siya. Gusto ko sana sabihin sa kasama ko. Pero ayaw kong istorbahin siya sa panalangin. Kaya naghintay na lang ako matapos ito. Pagkatapos ng prayer, tinanong ko ang kasama ko kung may napansin siyang kakaiba. Wala raw. Kaya sinabi ko sa kanya, may iba tayong kasama kanina. Simula noon, tuwing may activity kami sa CM, lalo na paggabi, hindi na ako tumitingin sa gilid ng altar. Kasi alam ko, hindi lang kami ang nandoon. Ako nga pala si Casey. Ang kwento ko ay tungkol sa mga kababalaghan sa university na pinag-graduate ko sa Sampaloc, Manila. Hindi ko na kailangan banggitin ko anong school. Sigurado ako, marami sa inyo ang kabisado na to. Lalo na kung nakaapak ka na sa medical department. May mga parte talaga doon na parang may matang nakatingin sa'yo kahit wala ka namang kasama. Hindi ko malilimutan ang isang kwento na ikinwento sa amin ng isa sa mga professor namin. Tahimik lang siya palagi, pero minsan habang nag-aantay na tumila ang ulan, bigla na lang siyang nagbahagi ng isang karanasang hindi niya raw kayang kalimutan. Ang kwento ay tungkol kay Carmela Visconde, isa sa mga biktima sa kilalang Visconde Massacre. Sabi ng professor namin, batchmate niya raw si Carmela noon sa university. Maganda, tahimik, at palaging maayos manamit. Mahilig din daw siya sa musika at sumasali sa choir noon. Pero pagkatapos ng trahedya, may mga nagsimulang makakita sa kanya. Madalas daw siyang makita sa gilid ng hagdan, yung paakyat sa third floor ng isang building sa campus. Doon daw, sa kalagitnaan ng dilim, may mga estudyanteng umiikot mula night class ang nagsasabing may babae nakatayo, hindi gumagalaw, nakayuko lang. Minsan, mapapansin mong may lumampas sa peripheral vision mo. Pero kapag sinundan mo ng tingin, wala na. Isang gabi, bandang 12:00 ng madaling araw, trip lang daw ng isang grupo ng barkada na tawagan ng dean's office. Kasi nga, may kwento na kapag hating gabi mo raw tinawagan, may sumasagot. Kahit wala naman dapat tao roon. Natawa pa sila nung una. Pero nung may narinig silang boses na lalaki sa kabilang linya, tumahimik silang lahat. Parang garalgal. Parang galing sa malalim na balon ng boses. Tapos, nawala bigla. Sabi ng iba, dating din daw yun. Na pumanaw, ilang taon na ang nakakalipas. Hindi rin nakatulong ang balita noon na may kumalat na litrato na walang ulong nilalang sa hagdan ng medical building. Ang sabi-sabi, kinunan daw ng isang estudyante yun. Naging viral, kaya't dinamage control ng school at pinabura lahat ng mga post. Pero hindi lang kwento-kwento ang lahat. Ako mismo, may karanasan. Bandang 4 or 5 PM na yon. Nasa library ako ng MedSite. Naghanap lang ako ng libro nang bigla akong kinalibutan. Yung tipong naligas ang batok mo na parang may malamig na hiningang dumaan. Sa gilid ng mata ko, may itim na aninong mabilis duman sa likod ko. Parang silhouette ng tao. Pero walang detalye. Puro kadiliman lang. Hindi ako makagalaw ng ilang segundo. Pakiramdam ko, pag lumingon ako, may tatambad na hindi ko makakalimutan. Iba rin ang karanasan ng isa kong classmate. Night class yun. At sinamahan ko siyang mag-CR sa first floor ng med building. Nasa labas lang ako. Nag-aantay. Ilang minuto pa lang, lumabas siya. Nanginginig, umiiyak. Halos hindi makapagsalita. Sabi niya, habang nasa cubicle siya, may umiiyak sa katabing cubicle. Huni ng babaeng. Pero nung sumilip siya sa ilalim, walang paa. Walang kahit na anong senyales na may tao roon. Ayon sa lumang kwento, may babaeng estudyante raw na nagpakamatay sa CR na yon
Hindi malinaw kung bakit hanggang ngayon. Kahit graduate na ako, dala ko pa rin ng mga multo ng alaala mula sa university na yun. At kung sakaling mapadpad ka roon, lalo na sa 10 oras ng gabi, huwag mong sagutin ang telepono at huwag kang titingin sa ilalim ng cubicle. Sa bawat sulok ng engineering building sa isang sikat na university sa Quezon City, ang clue nito ay Tamakaw FX. May mga bulong-bulungan. Araw ng Huwebes, 7:30 to 9 ng gabi yung klase. Ang huling klase sa pinakahuling section ay kakatapos lang. Pagod, pero masaya ang mga estudyante habang sabay-sabay silang sumakay sa elevator kasama ang kanilang professor. 8 sila sa loob, pababa mula 8 palapag. Lahat ay sabik na makauwi. Tahimik sa loob ng elevator habang bumababa ito. Makalipas ang ilang segundo, bigla itong huminto. Tumunog ang karaniwang ding ng pagbukas ng pinto. Nang bumukas ito, isang bagay ang agad nilang napansin. Dilim, pitch black, ang 5th floor parking area. Ngunit bakit walang ilaw? Nagkatinginan sila. May sasakay ba? Tanong ng isang estudyante. Pilit na pinapawi ang kaba. Wala namang gumalaw. Walang tao. Pero tila may naramdaman silang presensya. Isang malamig na hangin ang dumaan. Parang may dumaan sa gitna nila. Biglang tumunog ang warning ng elevator. Overload. Napapitlag ang lahat. Wait, paano naging overload? Walang sumakay. Sigaw ng isang lalaki. Sumunod ang mga iyakan. Halos lahat napapahikbi. Ang professor, bagamat takot na takot, pinilit ang sarili na manatiling kalmado. Para sa loob-loob niya, may sumama sa kanila. Ilang minuto ring nakatiling nakabukas ang pinto ng elevator sa kadiliman na 5 palapag. Sa tagal ng sandaling iyon, tila bumagal ang oras. Parang may nakatitig sa kanila mula sa dilim. Isang presensyang hindi matao. At sa wakas, tuloy ang pagbaba ng elevator hanggang sa makating nila ang unang palapag. Walang nagsalita. Tahimik silang lumabas. Isa-isang naglakad palabas ng building. Pilit kinakalimutan ang nangyari. Ngunit ang professor, hindi niya makalimutan ng isang bagay. Habang palabas siya, tumingin siya sa salamin na nasa tapat ng lobby. At doon, sa likod ng kanyang refleksyon, may isa pang aninong hindi niya kilala. At mula noon, hindi na siya muling sumakay sa elevator na mag-isa. Lalong-lalo na kapag gabi. Paalala sa mga estudyanteng huling umaalis sa engineering building. Kapag huminto ang elevator sa 5th floor at walang sumakay, huwag ninyong piliting tingnan kung sino ang nandoon at baka sumama sa iyo pa uwi.